Mas lalo lamang nga pong lumala ang sitwasyon at kalagayan ng Golden State matapos silang matalo sa Lakers kahapon dahil unti-unti na nga silang nababaon pa ibaba ng standings. Mismong si Stephen Curry na ang umamin sa interview, hindi na nga po niya nagugustuhan pa ang nangyayari sa team. Maging siya, hirap nga pong makagalaw na siyang rason bakit hindi siya nakapagtala ng puntos sa second half ng laban. Nabigla rin naman ito nang sabihin sa kanya ng isang reporter kung gaano kahina ang Warriors matapos silang magkaroon lamang ng record na 1 win, 20 losses sa tuwing lumalamang ang kanilang kalaban sa tatlong quarter. Hindi nga po makapaniwala si Curry na sobrang lamya ng performance nila kaya mukhang tama ang suggestion noon at ngayon ng mga analyst na oras na upang gumawa sila ng trade as soon as possible para mabaliktad ang kanilang kampanya habang hindi pa huli ang lahat. Samantala, kahit man nasa ikalimang pwesto ang Lakers sa West, hindi pa rin naman kontento dito ang team dahil kayang-kaya pa rin naman nga po nilang umabante pa itaas sa mga susunod na araw at magagawa nila yan kung sakaling mapapa-improve ang kasalukuyang lineup sa pagkuha ng bagong sentro. At least isang bagong big man na lamang ang pinakahinihintay ng Lakers para tuluyang maging isang ganap na championship contender. At ayon sa pinakahuling ibinulgar ni Jovan Buhan ng The Athletic, kasalukuyan nga pong merong dalawang big man na binabantayan si Rob Pelinka sa trade market. Ito ay sina Walker Kessler ng Utah Jazz at si Miles Turner mula sa Indiana Pacers na pareho nga pong available sa trade. Kumpara sa ibang mga sentro, meron silang maaasahang opensa at athleticism na siyang rason bakit kayang-kaya nilang dalawa na makasabay kay Anthony Davis sa ilalim. Kasalukuyan naman nga pong kinakausap ngayon ni Rob Pelinka ang parehong front office ng Pacers at Utah Jazz. Kaya expect na nga ninyo na isa sa dalawang ito ang makukuha ng Lakers sa last minute ng trade deadline. Samantala, hanggang ngayon pinuproblema pa rin ng Miami Heat ang pagmamatigas ng kanilang star player na si Jimmy Butler sa pag-request nito ng trade. Ilang beses na rin naman nga itong sinuspinde upang hindi siya makaapekto sa team. Ngunit sa kabila niyan, hindi pa rin naman naiwasan na magkaroon siya ng malaking impact sa mga pagkatalo. Sa katunayan, simula nga po nang mag-request ito, doon na nga nagsimulang mag-struggle ang Miami sa pagsungkit ng panalo. Mabuti na lang nakafocus pa rin naman si Coach Erik Spoelstra at ang mga players na naiwasan nilang tuluyang bumagsak sa ibaba ng standings ng East. Hinahayaan lamang ng front office na i-handle ang problema nila kay Butler at mas pinagtutuunan nga po nilang gumawa ng adjustment at game plan at rotation. At isa dyan ay ang paggamit ni Coach Erik Spoelstra ng Twin Tower, kina Kelly Ware at Bam Adebayo sa front court, which is naging epektibo last game kontra sa Brooklyn Nets. Nilagay nga po nila sa wakas si Bam Adebayo bilang 4 na matagal niya ng hiling since ito ang kanyang natural na posisyon at mas maayos nga po siyang nakakagalaw. Ibig sabihin, hahayaan nga po nila si Adebayo na ipakita ang kanyang tunay na potensyal bilang main star simula nang mag-request si Jimmy Butler.